Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin. Makipag-ugnayan minsan na pa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makaparihan sa lahat. Sa matamis at makaparihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malapay-noon, narito po ang bawat sa amin. Minsan pa nagpapasalamat malapay-noon sa iyong paglangis, paggabay malapay-noon sa mga naunang bahagi mo rin nagawa malapay-noon, lalo po namin pinapasalamatan, lalo higit malapay-noon sa iyong pananapagkilos sa may kaligitnaan malapay-noon, nagpapatunay ko ang Diyos na buhay na aming sinasamba sa baling misteryong ito malapay-noon. Maraming salamat malapay-noon sa iyong dakilang pag-ibig malapay-noon sa bawat isa sa amin. At sa iyong malapayong pag-aaral, iba na salita sa hapong ito, sa pangungunat, panalangin ang ginagalang malapastor, malapay noon, hallelujah. Bagong lahat, kami pa minsan na pa humingi kapatawaran sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo. Mga bagay na sambit na isip, na gawa, na hindi po naging kaaya-aya sa harapan, malapay noon. Lubusan niyo pong patawarin na bawat saan malapay noon. Maging ang iyong abang lingkod sa ganang akin. Wala po akong magagawa, malapay noon, hallelujah. Lakipan niyo po akong malapay noon, ang banal na espiritu, malapay noon, hallelujah. At tulungan ang mga kapatiran, ang lahat ng narito malapay, may paunawa ang iyong malang na mensahe sa hapon ito malapay noon. Sumaamin ka po malapay ng Jesus. At sa iyo makamayang malapay na aming sama-samang sinasaway lahat ng hadlang sa aming kaligitnaan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. At bagong lahat, mga minamahal, ako po ay minsan pa nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, the one true God that we serve here at the Jesus Miracle Crusade International Ministry in the name of our Lord God, there's Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And we give double honor and respect to the man of God and prophet of our loving God, our beloved honorable pastor, Evangelist Wildy Almeida. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi po natin makakalimutan ng mga gintong mga turo at aral, mga alaala na iniwan po sa atin ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our dearest mama, mami na mahal. Praise the Lord. Ang pagbati rin po sa lahat, mga buong sambahayan po ng ating beloved parents in the Lord. Simula po sa ating panganay ng ating beloved honorable pastor, ating beloved Ate P, beloved Mr. June. Praise the Lord. Beloved Ate Ted, beloved Kuya Luke, praise the Lord, hallelujah, beloved Mr. Pogs, beloved Ate Jones, sa aking beloved wife, praise the Lord, hanggang sa kaapu-apuhan, mga minamahal, my beloved family, praise the Lord, sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa mga manggagawa pong inatasan sa lugar na ito, mga minamahal, maging sa iba't ibang mga ordained preachers and preachers, from nearby outreaches na nakiisa po sa ating pagdiriwang sa hapong ito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa inyo pong mga minamahal, lahat mga elders of the church, mga baguhan, mga awit, mga manunugtog, mga minamahal, isang mapagpalang hapon po. And once again, happy 30th church anniversary sa dako po ng Kabanatuan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po natin matatawaran, mga minamahal, ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. 30 years. Sino mag-aakala, mga minamahal, na tayo ay kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon at aabutin natin ang ganitong taon ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Na kung saan, alam po natin, ito po yung pangalawang beses po namin na makarating po dito makabisita. Una po, mga minamahal, we were amazed and so blessed when we witnessed the church opening po, mga minamahal, ng chapel na ito, mga minamahal, na kung saan ito po ay bunga ng panalangin ng ating ginagalang na mahal na pastor, beloved assistant pastor, na pagsusumikap ng mga unang mga nangasiwa dito, ng mga manggagawa, na inyo pong lahat ng mga kapatiran, mga minamahal, aming nasaksihan, mga minamahal, kung paano isinapuso ninyo, mga minamahal, ang mga tulot aral ng ating beloved parents in the Lord, ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal. Naging saksi po kami, mga minamahal, kung paano kayo naging mainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagkaroon ng desire na magkaroon din ng isang maayos na banal na sambahan sa lugar na ito. Amen? Nag-umpisa sa kung saan, mga minamahal, ang mga naunang mga Kristiyanong naligtas dito ay palipat-lipat. Amen? Kung saan kayo ay tinutulig sa, mga minamahal, sinubok ang inyong pananampalataya, subalit sabi nga, mga minamahal, if you are chosen by the Lord, nothing can stop you in serving the Lord. Amen? Wala makakapigil sa ating pagsambat, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos kung tayo ay mga tunay na pinili ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord! Kaya sa kabila ng mga pagsubok na inyong naranasan, mga minamahal, kayo pa ay nagpatuloy, mga minamahal, sa pananampalataya, sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa kayo po pinagpala na magkaroon ng tunay na maayos na lugar, mga minamahal. May aircon pa, mga minamahal.
Amen? Amen? Ang ibang mga, ang mga ibang mga outstation ay tinuturuan pa ng ating dakilang Diyos na magtiis sa init. Amen? Pero tayo, mga minamahal, ay pinagpala na po ng aircon sa lugar na ito, mga minamahal. Amen? Mga bonus na lamang, mga minamahal, na mga pagpapala, mga minamahal, because the Lord sees your heart. Pero sabi nga, mga minamahal, hindi porket walang aircon yung ibang chapel, ay hindi sila pinagpala. May kanya-kanyang pagpapala ang bawat isa. Amen? Amen. Ang pagkilos ng mahal na Panginoon ay naroroon pa rin sa bawat anak, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. From Central Church, from different outstations and outreaches, sa iba't ibang bansa, mga minamahal, ang pagkilos ng ating dakilang Diyos ay pare-parehas. Amen? Amen. Na nagpapatunay, mga minamahal, na iisa tayo sa katawan ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Mula sa mga patotoo, mga minamahal, pare-parehas ang ating naririnig, mga minamahal. Mapunta ka sa ibang outstations, bibisita po kami, mga minamahal, to represent our beloved parents in the Lord, the beloved children, sa iba't ibang outstations na kung saan nagkaroon ng bunga ang pagtuturo ng ating beloved parents in the Lord, at makikita mo, mga minamahal, pare-parehas, mga minamahal, ang lakad ng bawat mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Amen. Bakit, mga minamahal? Dahil isang espiritu, mga minamahal, ang nananalaytay sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, nararapat lamang ng ating balikan, mga minamahal, ang pagkatawag sa atin nating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, in Deuteronomy chapter 8, verse 2, mga minamahal, ang mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, ay nagtakda ng pagtitipon kagaya nito. Noong pinalaya ng ating dakilang Diyos o pinalabas ng ating dakilang Diyos sa mga Israelita sa lugar ng Ehipto o mula sa Ehipto, mga minamahal, the land of curse, mga minamahal, kung saan napahirapan ang mga Israelita, mga minamahal, for how many years? At narinig ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang daing, mga minamahal. Sila ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos, sila ay pinalaya. At nung sila ay pinalaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, they were promised, amen, a promised land. Praise the Lord, hallelujah. For 40 days, ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, masusumpungan nila, ang lupang pangako. Pero pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sila ay abuti ng 40 years. From 40 days, mga minamahal, inabot sila ng 40 years, mga minamahal. Maaring sa isang ordinaryong Kristiyano o ordinaryong tao, bakit? Ayun ang pangako ng mahal na Panginoon, pero bakit pinahintulutan? Minsan, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Yes, the Lord's promises will never be in vain. Magkakatotoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. But sometimes, mga minamahal, the Lord prolongs. Amen? The fulfillment of His promises for a purpose and with a reason. Amen? Kagaya ng mga naranasan ng mga Israelita, mga minamahal, instead of 40 days, mga minamahal, 40 years ang inabot nila, mga minamahal. Bakit? Basahin po natin, mga minamahal, Deuteronomy chapter 8, verse 2. Ayon po sa aklat ng Deuteronomio, Kamalatang 8, ang talata po ay 2. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka at malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ano ang dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. Ibig sabihin, pinahintulutan ng ating dakilang Diyos. Para saan? Bakit pinahintulutan ng mahal na Panginoon? To humble the Israelites. Amen. Dahil habang sila ay naglalakbay, mga minamahal, tila bang nakalimutan ng ibang mga mananampalataya o ibang mga Israelita, mga minamahal, ang mga nagawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Alam po natin, mga minamahal, bilang mga Kristiyano na, alam po natin yung storya ng mga Israelita na kung saan ipinakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kamanghamanghang mga gawa right in front of their eyes, mga minamahal. Kung paano hinawi ng malapay noon ang Red Sea, mga minamahal, upang sila ay makalagpas, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Mga himalang hindi basta-basta, mga minamahal, kung paano sila ay pinakain ng mana mula sa langit, mga minamahal. Amen? Kung saan binigyan sila ng ilaw sa kanilang paglalakbay sa kadiliman, mga minamahal. Amen. Subalit, ang ilang mga Israelite ay tila ba nakalimot sa kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At hinangad pa nila, mga minamahal, na maghanap ng ibang Diyos. At gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan, mga minamahal. So the Lord allowed them to be punished. Amen? In extent na mahal na po ng kanilang paglalakbay, mga minamahal, to humble them and to prove them,
to know what is in thine heart. Para malaman ng ating dakilang Diyos, ano nga ba ang nasa puso ng mga Israelita? Sa kabila ba ng mga himala na aninyong na mga nakita o naranasan? Sa kabila ng mga pagpapala na ibinuhos ng ating dakilang Diyos, ano ba ang magiging laman ng inyong puso? Mananatili ba kayo sa akin o hindi, mga minamahal? To humble them, to prove them, to know what is in their heart. Whether that would us keep His commandments or no. Mananatili ba sa kanila, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Gayon din sa atin, mga minamahal. Amen? Guminsan, mga minamahal, the Lord prolongeth our journey. May mga pagsubok tayo, pagdadaanan, mga minamahal. Subalit lahat yan ay kalakip ng ating paglilingkod. Lahat yan ay pahihintulutan ng ating dakilang Diyos. Para saan, mga minamahal? Kagaya ng sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga Israelita, to humble us. Amen? To prove what is in our hearts. Sa kabila ng mga pagsubok na ating mararanasan or nararanasan, mga minamahal, mananatili ba tayo sa paglilingkod o pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon? Mananatili ba ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? At pagkatapos na sila'y sinubok, mga minamahal, nagtakda ang ating dakilang Diyos. Sa aklat ng Levitico, mga minamahal, nagtakda ang ating dakilang Diyos. Ng kapiyastahan, mga minamahal, na kung saan kailangan maalala ng mga Israelita ang pagliligtas sa kanila ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ganun din sa atin, mga minamahal. Sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, tayo ay tinuruan ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, to always celebrate the goodness of our loving God. Bawat outstations, mga minamahal, bawat victory, in every victory, in every success, mga minamahal, it should be celebrated. Bakit, mga minamahal? It is a spiritual celebration to remember the goodness of our loving God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po tayo merong mga ganitong mga selebrasyon, mga minamahal. Amen? Kaya walang humpay, walang patid, mga minamahal. Simula pa lamang ng ating bala na gawain sa lugar na ito, mga minamahal. Pagpasok pa lamang natin, mga minamahal, lahat na tayo inaalala natin kung paano tayo niligtas ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, mga minamahal. Sa bawat papuring awiting inyong inalay, mga minamahal, inyong inawit, mga minamahal, lagi nasa isipan at puso natin, mga minamahal, kung paano tayo niligtas, kung paano tayo inangat ng ating dakilang Diyos mula sa buhay ng makasalanan, sa buhay na mapunong-puno ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And that is the reason why we are celebrating, mga minamahal. Amen? At tayo na po idadako, mga minamahal, sa ating pinakatema, sa ating pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa hapon ito. Mga minamahal, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Efeso 1:9, 11, talon po tayo sa 11 hanggang 13. Ang topic po natin, mga minamahal, sealed with the promise of the Holy Spirit to bear fruit. Praise the Lord. Dito po sa Efeso, Kapitulo 1, ang talata po'y 9, talon po sa 11 hanggang 13. Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Sa 11, tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana, na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Upang tayo maging kapurihan ng kanyang kalulatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo, na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Matapos nga natin, mga minamahal, malaman, mapakinggan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang bawat isa sa atin, mga minamahal, mula sa luksa ng kasalanan, ang iba sa atin ay naligtas dahil tayo ay naghanap, mga minamahal. Yung iba sa atin ay bunga ng mga karamdaman, may mga karamdaman. Tayo ay naghanap ng kalutasan ng mga karamdaman po natin, kalutasan ng mga problema natin, mga minamahal. At pagkatapos tayong naniwala, nakinig tayo, mga minamahal, naniwala tayo at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating napakinggan ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na itinuturo dito, ng ating iginagalang mga pastor, beloved assistant pastor, ng mga mangangaral na itinalaga sa lugar na ito, mga minamahal. Amen? Tayo ay nagkaroon ng pananampalataya. Tayo ay tinawag at itinuring na anak ng ating dakilang Diyos. Amen? Paano tayo itinuring na anak ng ating dakilang Diyos? The moment that we accepted Him as our personal Lord and Savior. Amen? Humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, mga minamahal.
there is this infilling of the Holy Ghost. The promise of the Lord, mga minamahal. Anong sabi natin, pinakamamahal na Panginoon? In whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Tayo noon pa, mga minamahal, ay pinili na ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Gumawa ang ating pinakamamahal na Panginoon ng kaparaanan upang tayo ay ilapit at iligtas ng ating dakilang Diyos. Ano yung mga kapamaraan lang yan, mga minamahal? Kagaya ng sinabi natin kanina, maaaring ginamit ng ating dakilang Diyos ang inyong makasalanang buhay, mga minamahal. Ang inyong mga karamdaman, ang inyong mga problema, mga minamahal. Ang kawalang pag-asa ng inyong buhay, mga minamahal. Lahat yan ay gagamitin or ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay tawagin according to His will. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? That we should be to the praise of His glory. That is the purpose of the Lord. Why He saved us. For the praise of His glory, who first trusted in Christ, in whom He also trusted. Tayo ay naniwala after that He heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also after that He believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sealed with the promise of the Holy Spirit. Ano yung pangako, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang pangako ng pagbabago. Amen? Na pagkatapos nating tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ano yung pangako ng Banal na Espiritu, mga minamahal? Na kapag tayo ay magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, we shall bear the fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 9, verse 22, verses 22 up to 23. Those are the fruits of the Holy Spirit. Those are the promises of the Lord. And that is sealed down, sabi ng Panginoon. Amen? The moment that we receive the Lord after water baptism, mga minamahal, we are sealed of His promise. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. And given that, mga minamahal, if we are sealed with the Holy Spirit of promise, anong ibig sabihin ng mga minamahal? Sealed to the infilling of the Holy Ghost after we receive water baptism. This seal results to the working of the Holy Spirit. Magtatrabaho ang Banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat buhay natin, mga minamahal. Kaya bawat isa sa atin, mga minamahal, if we recall, mga minamahal, ano yung karanasan natin pagkatapos natin mabautismuhan sa Espiritu, mga minamahal, mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bawat isa sa atin ay may naramdaman. Amen. Amen. May mga naramdaman ng bawat sa atin, mga minamahal. Hindi lang kagalingan, mga minamahal, dahil ang kagalingan, bonus na lamang yan, mga minamahal. Pero meron bawat isa sa atin naramdaman, mga minamahal, and that is the Spirit of our loving God. Yan yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. The feeling of satisfaction and delight in the work, in the vineyard of the Lord, mga minamahal. May naramdaman tayong pag-ibig, mga minamahal. Kaya meron tayong naririnig ng mga patotoo, mga minamahal, nung sila ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, mga minamahal, nagkaroon sila ng espiritu ng pagpapatawad. Amen? May mga patotoo tayong narinig, mga minamahal, nagkaroon sila ng hatred sa kanilang mga magulang, mga minamahal. Nung sila ay nabautismuhan, mga minamahal, may kakaiba silang naramdaman ng espiritu ng pagpapatawad. Confidence in serving the Lord. Noon, mga minamahal, halos ayaw nating humarap, mga minamahal. Ayaw nating manalangin, natatakot tayo, nahihiya tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. But because of the infilling of the Holy Spirit, mga minamahal, pumasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso, mga minamahal, nagkaroon tayo ng confidence in serving the Lord. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya nga malinaw sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, mula sa kasalanan, tayo ay nagkaroon ng authority to call our loving God Abba Father. Amen. Dahil noon, mga minamahal, kung ikaw ay isang makasalanan, mga minamahal, hindi natin pwedeng or kayang tawagin ang ating pinakamamahal na Panginoon deep inside our hearts. Oo, marami mga nagsasabing sila ay mga tunay na Kristiyano, sila ay sumasamba rin, mga minamahal. But deep within their hearts, they're empty. Pero ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen, we have the authority to call Him Abba Father. Meron tayong karapatan na tumawag at magtumangis sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa bawat pagtawag natin, pagtumangis natin, mga minamahal, Kanyang ibubuhos ang Kanyang banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. There is joy flowing outward towards God. Meron tayong kagalakan, mga minamahal. Pag-ahon natin sa tubig, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, maiiwan ang ating makasalanang buhay, mga minamahal. Kaya yung naramdaman natin, meron tayong kasiglahan.
May panibagong pag-asa tayo naramdaman. Everybody shall praise the Lord. Amen? Yan yung bunga ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi mananatiling hanggang doon lamang, mga minamahal. Because you have the fruit of the Holy Spirit, mga minamahal, we are now a new man created in the righteousness and holiness of our loving God. God is expecting us to be Christ-like. Pagkatapos natin matanggap ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, we are expected to follow Him. Everybody shall praise the Lord. Dito nagkakaroon, mga minamahal, ng problema ang ilang mga Kristiyano. Amen? Lalo na mga minamahal, ang mga Kristiyanong ang hangad lamang ay kagalingan. Ang hangad lamang, mga minamahal, ay kalutasan ng problema, mga minamahal. Amen? Hindi na nila maipagtrabaho ang kanilang kaligtasan, mga minamahal. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, because we are sealed with the Holy Spirit, we have to work out our own salvation. Sabi ng Bakasulatan, with fear and trembling. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kaya yung ibang mga kapatiran po natin, mga minamahal, bakit tayo nanatili for 30 years sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa lugar nito, mga minamahal? Dahil ipinagtrabaho po natin ang kaligtasan na ating nakamit, mga minamahal. Pinagyaman po natin, mga minamahal. Ninamnam natin, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa kabila ng mga pagsubok na ating kakaharapin, mayroong pag-asa, may pangako ang ating dakilang Diyos. Pinanghawakan natin ang turo at aral ng ating beloved friends in the Lord, ng ating iginagalang ng palpastor, na mga itinalagang mga ngaral dito, mga minamahal. Pinagtibay tayo ng ating dakilang Diyos. That's why we are celebrating now. Amen? Everybody shall praise the Lord. Pero sa kanila na nagpabaya, mga minamahal, bagamat natanggap nila ang pangako ng Espiritu Santo, mga minamahal, nakalimutan nila, mga minamahal, dahil nakatuon sila sa ibang mga bagay, hindi nila ipinagtrabaho ang kanilang kaligtasan na may takot. Sabi na Kasulatan, mga minamahal, inalis sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Pero huwag tayong matakot, mga minamahal, huwag tayong malungkot sa mga nawalang mga Kristiyano. Dahil hanggat merong mga nananalangin para sa kanilang kaligtasan, mga minamahal, kung sila ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila rin ay ibabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen? Amen. Saksi po tayo ng mga krusadang naganap dito na kung saan maraming tinawag ating dakilang Diyos. Amen? Huwag tayong malumo or malungkot, mga minamahal, kung iilan lang ang nagpapatuloy sa mga tinawag sa bawat krusadang yan. Amen. Pasalamanan natin, mga minamahal, kahit sabi nga sa Banal Kasulatan, kahit ng isang kaluluwa ang maliligtas, laksa-laksa o libo-libo mga anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Pero hindi lamang isa ang naligtas sa lugar nito, mga minamahal. Tayo pong lahat, mga minamahal, na naririto ay naging bunga ng pananalangin ng ating ginagalang para pastor. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayo nagpapasalamat, mga minamahal. So we are sealed with the Holy Spirit of promise. So since we are sealed by the Holy Spirit, we shall now bear witness to the world. We have to bear witness to the world. Not according to our will, but according to the Holy Spirit, according to the will of the Lord. Amen? Ang gagabay na sa atin ngayon, mga minamahal, hindi yung sarili nating kaisipan, hindi yung sarili nating kagustuhan, kundi ang kalooban ng ating dakilang Diyos na ating mararamdaman sa ating puso't kaisipan. Everybody shall praise the Lord. Basahin po natin 2 Timothy chapter 1, verse 9. Kindly po. Sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, talatang 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, at ibinigay kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kagaya ng nabasa po kanina mga minamahal, we are predestined, we are chosen by the Lord before the world began. God has chosen us for a purpose and for a reason. Amen. Tayo ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, niligtas ng ating dakilang Diyos with a holy calling. Banal na pagkatawag, palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Hindi basta-basta ang pagkatawag, mga minamahal, hindi ordinaryong pagkatawag, mga minamahal. Kaya sinasabi ng Banal Kasulatan, we are a peculiar people, a holy nation. Everybody shall praise the Lord. Ganun tayo kahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun kakahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw na bisita, na narito, baguhan ka man, mga minamahal. Ganun kayo kahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shall praise the Lord. Not according to our works, so that no one will boast, but according to His own purpose and grace. Amen?
Kaya sinasabi, mga minamahal, ang ating kaligtasan ay hindi base sa ating mga ginagawa, mga minamahal, kundi ayon sa habag ng ating dakilang Diyos, ayon sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. But, yes, there is grace, but we have to work out our own salvation with fear and trembling. We have to bear fruit, mga minamahal. And the result of the fruit of the Holy Spirit is bearing witness and winning others to Christ. Kaya tayo tinawag, mga minamahal, na disciples of Christ. Ano ang mga ginagawa ng mga disipulo, mga minamahal? Bakit nakukrusada ang banal na gawain ito, mga minamahal? Walang tigil ang paggawa natin, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Because we are commissioned to become disciples of God. We are commissioned to spread the gospel of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Amen. For 30 years, mga minamahal, kung lahat po tayo, mga minamahal, ay ating inunawa ang ating katungkulan bilang mga anak ng Diyos, tunay na anak na ating pinakamamahal na Panginoon, maaaring kulang pa ang lugar na ito upang mapagsidlan ng mga bagong kaluluwang maliligtas. Everybody shall praise the Lord. If we understand our calling, the purpose of our loving God, kung bakit tayo ay tinawag ng ating dakilang Diyos, kulang ang lugar na ito, mga minamahal. That's why as we continue to celebrate the goodness of our loving God, 30 years, it is our prayer, mga minamahal, that the result of the fruit of the Holy Spirit will bear witness. And for us to win more souls to Christ, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nalalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. As sabi ng kasulatan, mga minamahal, bago dumating ang mahal na Panginoon, this gospel, itong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ipinangaral ng mga apostoles, na maunang mga Kristiyano, mga minamahal, sa banal na kasulatan, the heroes of our faith, na parehas na salita ng ating dakilang Diyos na ipinangaral ng ating ginagalang ng mga pastor, na piniling propeta ng ating dakilang Diyos upang mapangasiwa ng banal na gawain ito, mga minamahal, na ipinapangaral ng mga katuwang na sumunod ayon sa turo ng ating ginagalang mga pastor, ng mga manggagawa at mga mangangaral, mga minamahal. This gospel shall be spread throughout the nations, mga minamahal, and shall the end will come. Amen. And who will spread the gospel, mga minamahal? Kung ang aasahan natin ay, mga minamahal, ay ang mga manggagawa, ang ating ginagalang mga pastor, the beloved children, mga minamahal. Amen. Kulang ang oras, kulang ang panahon, mga minamahal. Subalit manilaw sa kasulatan, mga minamahal. Kaya tayo tinawag ng ating dakilang Diyos upang maging disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. 30 years. Sapat na, mga minamahal, ang itinuro ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, upang tayo ay lumago, mga minamahal, at mag-akay ng marami pang kaluluwang maliligtas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kagaya, mga minamahal, ng narinig natin mga patutuo kanina, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, hindi natin mapigilan na mag-share of the Word of God? Nung una tayo ay mahiyain, mga minamahal. Hindi natin alam, mga minamahal, kung paano maghayo, mga minamahal. Subalit, because we are filled with the Holy Spirit, sealed with this promise of the Holy Spirit, promise of the Holy Spirit, mga minamahal. Ano sabi ng banal kasulatan? My new commandment, my new covenant of the Lord, I will put my law in your mind, and it will be written in your heart. Amen. Kaya, mga minamahal, kapag nagkaroon tayo ng urges to share the word of the Lord, mga minamahal, it will become natural for us, mga minamahal. Ano yung sasabihin natin? Because we are led by the Holy Spirit. Amen? Natural na lang sa atin, mga minamahal, may mga lumalabas sa ating bibig, mga minamahal, na ikaluluhati ng ating dakilang Diyos. Maya-maya, mga minamahal, unti-unti, mula sa pagiging mahiyaing, mga minamahal, nasi-share mo na yung mga testimonies ng buhay mo, mga minamahal, kung paano ka binago ng ating dakilang Diyos. Hanggang sa unti-unti, mga minamahal, may mga naalala kang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo memorize ang banal na kasulatan, pero may mga naaalala kang napapakinggan mo. Bakit? Dahil yan ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord will write His words, His laws in our minds and in our hearts. Amen? Amen. Amen. At paano isusulat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang salita sa ating mga puso, mga minamahal? That was the time when you receive water baptism in the name of Jesus Christ. Doon nag-uumpisang isinusulat ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga kautusan, ang kanyang salita, mga minamahal, sa ating mga puso. Kaya manananahan ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso. Dahil ang isang tao, mga minamahal, na walang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa kanyang puso, mga minamahal, dahil hindi nila tinanggap ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi sila gagawa ng mabuti. Gagawa man sila ng mabuti, mga minamahal, it will be in vain according to the Bible. But for us na mga tunay na mga Kristiyano, mga minamahal,
all the things that we do, the good works that we do will never be in vain. There will always be reward pagkatapos ng buhay na ito, mga minamahal. Kaya walang kalugihan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Amen. Kaya huwag po tayong magtaka, mga minamahal, na kung saan, bakit tayo madaling mahabag, mga minamahal. Kung may mga nakikita tayo, may mga karamdaman, may mga kapitbahay tayo, mga minamahal, minsan parang we are being urged by the Holy Spirit, mga minamahal, na sila'y hayuan. Huwag tayo magtaka. Bakit? Dahil nasa iyo ang pangako ng Espiritu Santo, mga minamahal. You are being guided by the Holy Spirit to share the word of the Lord. And that is the result of the fruit of the Holy Spirit. Amen? Amen! Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin John chapter 15, verses 8 up to 9. Ayon sa aklat ng Juan, kabanatang 15, ang talata pa'y 8 hanggang 9. Sa ganito'y lumalahati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. That's right. Kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung italog po natin, mga minamahal, balikan muna natin before ng 8. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you, mga minamahal. Herein is my Father glorified that He bear much fruit. Amen. Bakit tayo tinawag ng ating dakilang Diyos? For us to bear much fruit. So shall ye be my disciples. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo ay tinawag, mga minamahal. May dahilan, mga minamahal, kung bakit mula sa lusa ng kasalanan, mga minamahal, gagamitin niya ng ating dakilang Diyos. Yung mga kahinaan natin, mga minamahal, physical na mga kahinaan, gagamitin pa rin niya ng ating dakilang Diyos to glorify the Father and for us to become effective disciples of God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung mga kahinaan sinasabi natin, mga minamahal? Hindi kahinaan ng kasalanan. Kahinaan, ibig sabihin, mga minamahal, dati tayo mga mahiyain, mga minamahal. Dati, mga minamahal, wala tayong alam, mga minamahal. Amen. Sa larangan ng akademya, siguro, maaaring tayo ay mga bagsak siguro. Yung iba sa atin, mga minamahal, yun yung tinatawag na mga kahinaan, mga weaknesses, mga minamahal. Yung mga kahinaan natin bilang mga tao, mga minamahal, not the weakness in a sinning form. Amen. Pero mga minamahal, anong sabi natin, pinakamamalapay, gagamitin niya ng ating dakilang Diyos upang maluwalhati ang ating dakilang Diyos in order for us to become effective disciples. That ye bear much fruit, ibig sabihin, kailangan nating mamunga. Amen? Kailangan nating mamunga, mga minamahal, hindi lamang sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Ang mas importante yung spiritual fruit na tinatawag. Galatians chapter 5, verse 22. Love, joy, peace, patience, meekness, kindness, goodness, faith, temperance, self-control. Amen? Much fruit. Kaya kung minsan, mga minamahal, habang tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, tayo ay susubukin sa bawat aspeto, mga minamahal, upang ating makamit ang bunga ng mga prutas na ito. Amen. Kung nakikita ng malapay na nakulang tayo sa pag-ibig, tayo ay susubukan ng ating pinakamamalapay noon upang tayo magkaroon ng espiritu ng pag-ibig. Amen? Minsan gagamitin ang iyong kapatid o maaaring mga loved ones mo o ang sanlibutan, mga minamahal, upang subukin ang iyong pag-ibig. Nakikita ng malapay kulang tayo sa temperance, patience, meekness. The Lord will test us on those forms upang makamit natin those fruits na kailangan natin bilang mga anak ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Dahil sa bawat pagsubok na yung malalagpasan, doon mo lamang makukuha yung reward. Doon mo lamang makukuha yung fruit. Amen. Kaya may isang mangangaral, mga minamahal, bakit daw siya sinusubukan sa ganong aspeto? Dahil nakukulat siya sa temperance, mga minamahal. Ang sabi naman, kuya, hanggang paulit-ulit na hindi mo pa na-overcome yung test na yan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi mo makakamit. But if you're able to overcome that test, then you will receive the fruit of meekness, temperance, and self-control. Pero hanggat hindi natin na-overcome ang mga yan, mga minamahal, uulitin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy at patuloy tayong susubukan at susubukin ang ating dakilang Diyos hanggang ating mapagtagumpayan, mga minamahal, at makamit, mga minamahal, that specific fruit of the Holy Spirit. Everybody shall praise the Lord. That's why we have to be wise, mga minamahal. Kung may mga pagsubok tayo nararanasan, mga minamahal, if our patience is being tested, mga minamahal, pag-ibig natin is being tested, mga minamahal, maaaring
kailangan natin makamit yung ganong espiritu, mga minamahal. Baka nagkukulang pa tayo, mga minamahal. The Lord will allow it to test every one of us, mga minamahal. Amen? Because we need to bear the fruit of our loving God in order for us to become effective disciples of our loving God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya hindi po aksidente, mga minamahal, ang pagkatawag sa atin ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord has every reason, mga minamahal, kung bakit tayo nilapit, niligtas sa balanagwaang ito, mga minamahal. Amen? Kaya tayo ay mapalad, mga minamahal. Basahin po natin Romans chapter 8, verses 14 up to 18. Kindly po. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talata po'y 14 hanggang 18. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yes, man. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y luwalhati namang kasama niya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakagandang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. There is assurance that we are sons and daughters of our loving God. Malinaw sa talatang ito, mga minamahal. Amen? Amen? Na tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi aksidente, mga minamahal, ang pagpili sa atin. Everybody shall praise the Lord. There is assurance that we are sons and daughters of our loving God. And as a proof, it beareth witness with the Spirit. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi makakagawa ang isang tao ng mabuti kung wala ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. And that is a proof that you are a son and a daughter of our loving God. Everybody shall praise the Lord. So as heirs of God, we will also suffer with Him. Sabi dito, mga minamahal, bilang mga anak ng ating dakilang Diyos, tayo rin naman, mga minamahal, we will also suffer with Him. Ano yung suffering na ito, mga minamahal? Yun yung mga pagsubok na ating pagdadaanan. Kung paano ang ating dakilang Diyos nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal, amen, suffered physically, emotionally, mga minamahal, and spiritually, mga minamahal. Ano sabi dito, mga minamahal? As heirs of God, we will also suffer with Him. Amen. Kaya may mga naririnig tayo, ang buhay ng Kristiyano ay hindi palaging rosas. May mga pagdadaanan din tayo, mga tinik din tayo mapagdadaanan. Why? Because it is clear in the Bible, as heirs of God, we will also suffer with Him. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. But the suffering of these present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. And what is that glory, mga minamahal? That is life in heaven. Amen? Hindi daw maikukumpara, mga minamahal, ang ating pagtitiis, ang ating mga pagsubok na ating nararanasan, mga minamahal, hindi maikukumpara sa pangakong buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya kailangan natin magtiis din naman sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kagaya ng mga narinig natin, mga patotoo kanina, mga minamahal, hindi lahat yun ay puro pagpapala. Amen? Makikita natin yung formula, mga minamahal, ng ating ng pagliligtas sa atin, ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pamamaraan, yung proseso ng paglilingkod ng bawat isa sa atin, makikita natin na pare-parehas, mga minamahal. Bago natin makamit ang pagpapalang pangako ng ating dakilang Diyos, mapamaterial man, physical man yan, mga minamahal, tayo muna ay sinubok. Amen. Hindi agad-agad, mga minamahal, na ipinagkaloob sa atin ang mga pagpapalang nais natin makamit, the desires of our hearts. Tayo muna ay sinubok. Tayo muna ay dumaan, mga minamahal, sa mga pagsubok. At pagkatapos ng pagsubok na yan na ating napagtagumpayan, doon ibinuhos ng mahal na Panginoon ang pagpapala. Everybody shall praise the Lord. At kung nakikita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tila bang tayo ay nawawalay o nawawala, mga minamahal, sa purpose ng mahal na Panginoon sa ating buhay because of too much blessing, susubukin ulit tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! At pagkatapos ulit yan, ibabalik ulit tayo sa kainitan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya meron sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sila, mga minamahal, na magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Everybody shall praise the Lord. So we need to endure. Amen? Amen? May pagpapala, walang pagpapala, kailangan natin magtiis, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord.
Dahil hindi pare-pares ang pagpapala ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Huwag tayong manlumo, huwag tayong malungkot, mga minamahal. Kung may mga narinig tayong patotoo, mga minamahal, pinagpala ng maraming bahay, maraming sasakyan, mga minamahal. Maaaring doon sila inaaliw ng malapay noon. Pero sabi ng ating beloved friends in the Lord, tignan mo ang pagpapalang inilaan para sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mabuting tignan ang pagpapala ng iba, pero mas magandang nakatuon tayo sa pagpapalang ipinagkaloob sa atin, bawat isa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil ang maaaring ang pagpapalang meron sa iyo ay wala rin naman sa iba. Amen? That's why there is a need to have fellowship with one another. Bakit? Para patuloy tayo na namomotivate, nai-inspire sa bawat gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Because we are uniquely created by the Lord, unique din yung mga pagpapala ng bawat isa sa atin. At kailangan maipahayag ang mga iyon, mga minamahal, for the church, amen, to be motivated, to be inspired. Kaya it's a commandment of the Lord to have fellowship with one another. Amen. Huwag daw ka natin kakalimutan. Dahil kung hindi na tayo makakapakinig ng mga patotoo, dahil hindi na tayo sumasamba, mga minamahal, hindi na dumadalo, maaaring isipin ng iba, di bali, pinag-aaralan ko naman ang salita ng malapay noon. But because the Lord commanded us, amen, na huwag kalimutan ang pagtitipon-tipon ng mga banal. Bakit? There is wisdom in the commandment of the Lord na hindi natin kalimutan ang pagtitipon to have fellowship. Bakit? Dahil dito tayo, mga minamahal, nananariwa, nakakapakinig tayo ng mga panibagong patotoo, napapakinggan natin, mga minamahal, kung paano isila pamumuhay ng bawat Kristiyano, ng bawat mananampalataya, ang kanilang pananampalataya, at doon tayo na-encourage. Amen. Amen. Nagiging example natin, mga minamahal, ang mga narinig natin, mga patotoo, mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kanya-kanya nating buhay, kanya-kanya nating mga tahanan, mga minamahal, pinaparikol lahat yan ng ating pinakamamahal na Panginoon at ina-apply din natin. Everybody shall praise the Lord. Kaya napaka-inam, napakahalaga, mga minamahal, that we maintain the fellowship with one another. Everybody shall praise the Lord. Amen. Huling talata na po tayo, mga minamahal. Kaya huwag po natin kakalimutan, mga minamahal, na lagi magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una sa pagkapili sa atin na ating dakilang Diyos. At huwag po natin kakalimutan, mga minamahal, na meron tayong tungkulin, mga minamahal. We have to bear fruit. We have to bear witness, mga minamahal. Amen? Because we are sealed with the Holy Spirit, mga minamahal. Kailangan natin isa pamuhay, mga minamahal. Ang pangako yan ng Espiritu Santo. Amen? Amen. Hindi sa ganang atin, mga minamahal. Maaring tatanungin ng iba, paano? Paano mag-umpisa? Paano ba maghayo? Amen? Paano ba magkakaroon ng ganitong bunga? Paano magkakaroon ng ganitong spirit? Magkakaroon ng ganitong espiritu, mga minamahal. Not our own will, but according to the will of our loving God. Amen? Kung sumikapan mo, mga minamahal, na sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, you have to listen to your heart. You have to listen to the dictate of the Holy Spirit in your heart, mga minamahal. Let the Holy Spirit guide you. Hayaan mo ang banal na Espiritu, mga minamahal, ang gumabay sa iyo, mga minamahal. Hindi ang sarili nating kaalaman, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Dahil ipinangako ng ating dakilang Diyos, gagawin niya ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Huling talata po tayo, mga minamahal. Unang Korinto 15 or 15:58. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kayo na nagtiis, mga minamahal, for 30 years, mga minamahal, your labor is not in vain in the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kayo, mga minamahal, na nagpagal, mga minamahal, maaaring iba, mga minamahal, kailan lamang naligtas. Yung iba sa atin ay unang taon, 1 year pa lang, 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, 8 years, 10 years, mga minamahal. Amen. Ang mahalaga, mga minamahal, patuloy lang tayo magtiis, mga minamahal. Amen? Upang ating makamit ang pangakong buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Banal Kasulatan, mga minamahal, be steadfast. Amen? Patuloy na magsumikap, unmovable, mga minamahal. Magsitatag, huwag makilos. Ibig sabihin, mga minamahal, anuman ang daraan sa ating buhay, huwag tayong makilos, mga minamahal. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Unmovable, mga minamahal. Always abounding in the work of the Lord. Laging natutuwa. Laging may kasiglahan sa paggawa
sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Laging natutuwa, mga minamahal, kung nakikita ang mga kapatiran. Laging natutuwa, mga minamahal, sa tuwing nasa loob ng banal na pananambahan, mga minamahal. Laging natutuwa, mga minamahal, kung ang mga kasama ay mga anak ng Diyos. Always abounding, amen, in the work of the Lord. Amen. Everybody shall praise the Lord. Dahil bilang mga tunay na mga Kristiyano, yun ang kaligayahan natin. Amen. Kaya tayo mga tunay na Kristiyano, kung minsan mga minamahal, mas masaya tayo na ang kapiling natin mga, kung pwede lang araw-araw ang banal na gawain. Amen. Amen. Ang gusto natin mga minamahal, lagi natin kasama ang mga maiinit na mga kapatiran, mga minamahal. Amen. Kahit na mga kapatiran, minsan may mga kainaan na titisod ka, gusto mo pa rin kapili, mga minamahal. Bakit? Dahil sila ay mga anak din pala ng mahal na Panginoon. Masarap pa rin kasama, mga minamahal, dahil pinili rin pala sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Iba yung kasiyahan natin sa piling ng mga anak ng mahal na Panginoon. Iba ang kasiyahan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon as compared to the worldly pleasures. As compared to the worldly joy, mga minamahal. Categorized joy by the world. Amen? Dahil ang kaligayahan sa kanila, mga minamahal, ay towards sin. Pero ang kaligayahan sa ating mga minamahal ay towards heaven. Amen? The joy that we have as believers in Christ is towards heaven. Joy towards heaven. Sa kanila mga minamahal, ang kaligayahan nila, ang kasiyahan nila mga minamahal ay patungo sa kanilang ikapapahamak. Amen? Amen. Maraming napapahamak mga minamahal dahil ayaw nilang maniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang bunga ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat bagay na ating ginagawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, simula nung tayo ay niligtas. Bawat piso, mga minamahal, na ating sinasakripisyo para sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat yan, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, your labor is not in vain in the Lord. You shall receive your reward in heaven. It will never be in vain, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung sinabi yan ng ating pinakamamahal na Panginoon, a promise is a promise sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuto pa rin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Minsan pa, happy 30th church anniversary, mga minamahal. Dalangin po natin sa pangunguna at panalangin ng ating ginagalang na mahal na pastor, mga minamahal, na patuloy tayong mamunga, mga minamahal, ayon sa pinangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. You have the fruit of the Holy Spirit, mga minamahal. And we have to bear witness. Amen? Dahil malapit nang magbabalik o malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen? Huwag nating hayaan na tayo lamang ang maliligtas, mga minamahal. Amen. Amen. Magkaroon tayo ng burden, mga minamahal. And I know the Lord is having that burden to each and every one of us. Amen? Kaya ang banal na gawain ito, mga minamahal, tinawag na Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, we are called to continue to crusade. Bakit evangelista ang ating ginagalang mahal pastor? Because an evangelist will continue to crusade and perform crusades in the name of Jesus Christ. So yun din ang pagkatawag sa atin bilang mga miyembro ng banal na gawain ito, mga minamahal. We have to support the visions and the missions of the church, mga minamahal. We have to be crusaders for the Lord, crusaders of Christ, an effective disciple of our loving God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Laging sumasagal sa gawain. Habang tayo po yung maawit, mga minamahal, ating inaanyayahan ang mga bisita. Kayo ay mapalad, mga minamahal. Hindi po aksidente, gaya ng lagi natin sinasabi kanina. It is not an accident you are here. The Lord has a reason. The Lord has chosen you for a purpose and for a reason. Amen. The Lord wants to pour His blessing, abundant blessing in your life. Huwag niyong isipin, mga minamahal, na hindi kayo karapat-dapat, mga minamahal, sa harapan natin pinagmamalapay noon. God's arm, His hand is always open. Bukas ang palad ng ating dakilang Diyos upang kayo ay patawarin, upang kayo ay linisin sa inyong mga kasalanan, mga minamahal, at tanggapin niya na sariling mga anak, mga minamahal. May pangako ang ating dakilang Diyos sa inyong mga minamahal, na may mga bisita. Praise the Lord. All you have to do is to believe. Maniwala lamang kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sabi naman ng kasulatan,
Huwag niyong hayaan, mga minamahal, na darating ang panahon, kagaya ng iba, mga minamahal, iniisip na na walang Diyos. Anong nangyari sa kanila? Sila ay napahamak at patuloy silang mapapahamak. Ang tanging hinahangad lamang natin dakilang Diyos, ang tanging nais lamang na mahal ng Panginoon, ay kayo ay maniwala. Only believe in the name of our Lord God as Jesus Christ. Believe in His name. Believe in His promises. Maniwala lamang kayo, mga minamahal. From that single belief, mga minamahal, bubuksan ng ating dakilang Diyos ang inyong kaisipan, ang inyong mga puso, mga minamahal. At doon papasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Just believe in our loving God. Praise the Lord. Sa mga datihan, mga minamahal, gaya ng awitin ito, patuloy tayo magpakatatag. Huwag tayo matinag, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sumasagana sa gawain ng Diyos. Oh, yaman, alam natin, nasa sa ating Diyos ang ating gawa. Ay mayroong Kapuluhan. Thank you so much, Lord God. Yamang alam natin, nasa sa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kapuluhan. Purihin ka, Panginoon Jesus, hallelujah! Laging sumasagana, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag. Natin pong inaniyahan, mga minamahal, praise the Lord. laging sumasagana sa gawain Upang ipaliwanag ang kahalagahan, mga minamahal, kaapat na rin lamito ng kaligtasan para sa lahat ng mga bisita po natin na narito. Praise the Lord. huwag matinag. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos.